Shit, hindi pala ako naka-mute pala ako. Hello, sorry. Oo nga. Napo-FOMO daw sila eh. Sorry. I-review nyo na lang yung video. Ayoko nang ulitin. Record ko naman na eh. Okay? Sayang kasi yung sayang kasi yung oras. Yes, 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 go. Okay, so kung sino gusto mag-check nung work, okay, pwede isabihan nyo lang ako para ano. Okay, March 27 on or before 10:30. Hindi, sabi ko nga, wag nga kayo yung mga katabi-katabi nyo eh. Ikaw na. Okay. Okay. In-note ko lang para alam ko kung sinong kumuha. Wala, hindi niyo alam pangalan niya. Ako rin. Akim. Akim ba ang tawag sa'yo? Andoy. Andoy yung last name niya. So, quiz for tinake niya ay kay sino? Dalawa sa likod. Oh, teka lang ah. Okay, para maalala ko lang kung sino kung ano yung chinekan. Kung kanino yung chinekan. Okay, sige. Let's proceed dun sa lesson. Okay, so dalawa i-cover natin ngayon, Kirchhoff's rules at saka RC circuits. Okay? So let's start with Kirchhoff's rules muna. So basically ang Kirchhoff's rules may tanong sino? May tanong na kagad? Kirchhoff's, German siya, no? German yata to eh. So Kirchhoff. Kirchhoff yata yung tamang pronunciation. Kirchhoff. Okay. So basically, ang sinasabi sa Kirchhoff's rules is, alam niyo ba? Pag Kirchhoff's rules, anong sinasabi? Yes. So the sum, so pag loop rule, nagko-correspond ito sa voltage. The sum of all voltages is 0. Okay, sum of all voltages sa loop ay 0. And then meron ding junction rule which states na ang sum ng currents through a junction is also 0. Into or out of a junction is 0. So with regard to the loop rule, kailangan natin pumili ng direction of travel. Okay? So typically, pag EMF, okay, pag EMF, nag-assign tayo ng plus sign dun sa longer na line, di ba? Tapos negative sign dun sa shorter na line. And sinasabi natin na yung direction ng voltage is positive or yung sign ng voltage is positive in that direction. So direction na nakaturo dun sa arrow. Okay? Pero pag kinonsider niyo yung loop na opposite in direction dun sa plus tsaka minus, negative yung EMF. Okay? Similarly, okay, pag yung tawag dito, pag nag-assign kayo ng plus or minus dun sa resistor, okay, yung positive voltage goes from the negative towards the positive. Pero yung current travels in the opposite direction. And then yung negative voltage ay from the positive towards the negative. Then yung current ay positive in this case. Okay? Hindi, sorry, yung current ay
in that as shown in the picture. Okay, so basically, ang mangyayari dito is if you have this circuit, for example, dito makaka-identify kayo ng tatlong loops. Okay? So yung loop 1, okay, yun yung loop na dumadaan sa point A, C, B, D, and then babalik sa A. Yung loop 2 ay yung A, dumadaan sa A, C, B na junctions. And then yung loop 3 ay A, B, D, A. Okay? As shown in the images. Okay, then ang ginagawa natin dito is yung longer line, yan yung positive, 'di ba? Ito yung negative. Tapos sa resistors, ito yung positive tsaka yan yung negative. Okay, ganun din dito, positive negative and then positive negative. And then dito, okay, sa loop, okay, kung consider natin na ito yung positive direction, asa na ba 'yun? Actually, ang pinili na direction ng loop ay counterclockwise ng loop 1. Then sa loop 3 ay counterclockwise din. So, ibig sabihin, ito ay positive tsaka negative. Okay? So, ganyan yung pag-assign ninyo. So, you can actually choose kung clockwise or counterclockwise yung direction. Kung hindi pa yan clear, mamaya mas magiging clear yan pag anong tawag dito? Pag nag-consider na tayo ng examples. Dito naman, okay, sa loop, dito merong ilang loops? 4 na loops. Okay? So, 1, yung buo, going from A to C to D, E, F. Okay? And then, yung pangalawang loop ay A, B, D, E, and then F. And then, yung pangatlong loop ay dun sa triangle sa taas. Okay? And then, yung pangapat na loop ay dun sa triangle sa baba. Okay, and actually marami pa kayong ma-identify na loops dito. Okay, yung A, B, D, C for example, that's another loop. Okay, pero magiging redundant na yan pag ginawa niyo pa yan. Okay, ang importante dito is ma-capture niyo lahat ng mga circuit elements. So you choose the loops such that you capture as much circuit elements as possible. Okay, so the number of loops na pipiliin niyo will also depend on the number of unknowns. Okay, kasi ang mangyayari dito is magkakaroon kayo ng systems of equation. Okay? Now, it can be na less yung number of loops to sa number of unknowns kasi meron din kayong junction rule. So, as long as yung number of equations ninyo from the voltage, from the loop rule at saka junction rule, okay, ay the same as dun sa number of unknowns, okay, mabubuhay na kayo. Okay? Pero well, masosolve nyo na. Okay? Yun yung gusto kong sabihin. Okay, so paano naman yung sa junction rule? So ang basically yung sinasabi sa junction rule, let's consider itong junction A. Okay, dito yung current dito ay galing sa tatlong lines, tama? Di ba? So ano yung mga currents dito? So meron tayong current ano bang susundin natin? So let's say na yung current going from C to A, tawagin natin yan na current 1, and then dito current I2, and then dito current I3. Okay? So yung current na pumapasok, sinasabi natin ay positive at yung current na lumalabas ay negative. So pag sinam natin lahat yan, dapat yan ay magiging equal to 0. Okay? Okay? Okay. So, and hindi naman kailangan na fix na na pag pumapasok yun yung positive. Pwede rin na pag pumapasok yun yung negative at pag lumalabas yun yung positive. Okay, basta ang importante is maintindihan ninyo na iba yung sign ng current pag pumasok at saka pag lumabas. Yes. Hindi naman. Kasi dito meron kang parallel configuration pero ang pinipili mo lang ay yung isang loop lang. Isang loop lang. Okay. Yes. Is that negative EMF? Because it's going. Yes. Kasi dahil dito sa drawing, pinili niya yung loop 1 for example. Okay, na na counterclockwise which is opposite in direction dun sa
EMF. Okay? Magiging negative yung EMF dito. That's right. Okay. Okay, any other questions? So hopefully mas malinaw pag in-apply natin yung Kirchhoff's rule sa. Okay, so dito sa example, we have a single loop na circuit. Okay, so the circuit shown in figure 26.10a contains two batteries, each with an EMF and an internal resistance and two resistors. Okay, so kitang-kita na natin kung alin yung batteries dito, di ba? Kasi remember that we consider yung mga shaded area, okay, as yung batteries, and yung resistances within that shaded area ay internal resistance nung battery. Okay? Then we have two external resistors. Oops. Two external resistors. Okay? Na 3 ohms tsaka 7 ohms. Okay? And yun yung given. So letter A, find the current in the circuit. Letter B, the potential difference VAB. Okay, saan yung point A? Ito yung point A and then ito yung point B. So anong potential difference between A and B? And letter C, the power output of the EMF in each battery. Sir, Yes. internal resistance po ba siya pag sa diagram is katabi yung capacitor? Ay, very good. Hindi. Internal resistance siya pag nandoon siya sa shaded area. Yun yung ibig sabihin niyan. Siyempre, pag kayo nang nagsosolve or pag kayo na nagdo-drawing, kung gusto niyo shadean niyo rin, di ba? Pero pwede niyo ring gawin na anong tawag dito? Na dash lang. Ganyan. Yan. Pero kung nag-iPad naman kayo, di yan. Kung gusto niyo. Okay? Okay. Or kung meron kayong dalang highlighter, okay lang din 'yan. Okay? So, okay. So, anong gagawin natin dito? Aside from tumunga nga. Yes. Hindi, yun yung given, di ba? I mean, yun yung task. Pero ano yung gagawin natin para makuha yung task na yun? Okay? Actually, kahit na hindi na muna, if we just apply yung loop rule, straightforward, bakit hindi natin i-apply ang junction rule dito? Walang junction. Okay? So loop rule na kagad yung i-apply natin dito. So apply the loop rule. Siyempre, ang una yung gagawin is to choose a loop. Direction of the loop. Pero pumili na siya ng direction ng loop dito. Yan. Which is counterclockwise. Okay? Pag sa exam, kailangan yung i-explicitly na ilagay yung loop direction. Okay? At saka yung loop number. Okay? Para pag chinek ko yung solution niyo, alam ko kung ano yung nirefer niyo na equation. Kung paano niyo nakuha yung equation na yan. Okay? Okay. So, dito, yan yung loop na dinrawing na for us. It's counterclockwise. So, if we start, saan nyo gusto mag-start? Point A or point B? Point A. So, if we start at point A, yung 4 ohm na resistor will be positive or negative? Magiging drop ba siya or magiging ano? Oo, aangat ba dyan? According to the ano? Okay. So, 4 ohms times yung current, right? Yan yung voltage niya. Tama? Okay. Importante na masagot niyo yung tanong kung aangat siya o hindi kasi yun yung magdedetermine ng sign. So, ang sign ba dito is positive or negative? Okay, positive. Okay, and then, positive din siya kasi pareho siya ng direction dun sa current. Okay, na pinili. Okay, then, ano pa? What about itong EMF na 4 volts? Opposite in direction siya dun sa loop na pinili. So, this will be negative 4 volts. Okay, then,
What about yung ano, yung tawag dito, yung 7 ohms? Drop na siya, no? Drop or hindi? Lagay lang muna natin 7 ohms times yung current. Kung hindi kayo sure. Okay. And then yung susunod na EMF ay 12 volts. Positive or negative? Positive. Okay. And then yung 2 ohms, 2 ohms times current. 7 ohms to. Okay. And then yung 3 ohms, at yan lahat ay dapat 0. Ano? We have. Ito na lang isipin nyo. Okay, kumakain ng energy ang tawag dito resistor. Okay? So, dun muna tayo sa external resistor. 3 ohm tsaka 7 ohm na resistor. Okay? Around the loop, magda-drop ba yung voltages dyan or mag-i-increase? Mag-i-increase or magdi-decrease? Okay, ganito na lang. Wag muna tayong mag-loop rule. Okay? So, ang isang method na alam niyong gawin dito ay i-combine yung mga resistors. 'Di ba? Okay. So, pag kinumbine niyo lahat ng resistors, ano ang sum? 3 plus 4, 7 plus 7, okay, plus 2. 16 ohms. So, meron kayong 16 ohm na resistance times yung current. Okay? Then, okay, so hindi to loop rule, ito yung previous method na ginagamit ninyo. Okay, and then meron tayong 12 volts and then meron tayong 4 volts. Tama? Okay, pero yung 12 volts at 4 volts ay opposite in direction sa isa't isa. So, pumili kayo ng positive. So, halimbawa, ang pinili nyo ay positive. Okay, ay 12 volts na positive. So, ibig sabihin yung 4 volts ay negative. Tama? So, pag in-add nyo lahat yan, dapat yan ay 0. Di ba? According sa previous method. Okay? So, ang mangyayari dito is, actually, voltage drop to. So, ito ay negative. Tama? Tama? Sa previous method ang pinag-usapan natin. Di ba? Di ba? So, iyan ay negative 16 ohms times I plus 8 volts equals 0. So, ilan lahat yan? Ano ngayon yung current? 0.5 amperes. Okay? O, balik tayo dito sa loop rule. Ano ang mga signs ng resistances? Simple lang ang idea eh. I mean, lahat sila ay kumakain ng energy. So anong gagawin ng bawat resistor na yun doon sa voltage? Babawasan yan. Oo. Huwag kayo masyadong mag-stick dun sa sa ano sa rule. Alam ko nandiyan yung rules, 'di ba? Pero yung physics is that kakainin niya yung voltage. Okay? And that actually will lead to this equation.
Diba? Kasi essentially, ina-add nyo lang yung resistances sa isa't isa. Tama? Tama? Okay. Now, anong tawag dito? Isipin nyo, halimbawa, halimbawa, binaliktad natin yung loop. Okay? So, sabihin natin, binaliktad natin yung loop. Okay, gumamit tayo ng ibang kulay. Okay, so, ano ba? Red. Yan. Gumamit tayo ng ibang kulay. Binaliktad natin yung loop. Oh, in this case, dun sa baliktad na loop, yung, yung 12 volts naman ang negative. Tama? At yung 4 volts naman yung positive. Tama? Okay. Tapos, lahat ng resistors ay magda-drop ng voltage. So, 16 ohms yun, di ba? Times yung current. Equal to 0, according to the loop rule. Tama? Ang makukuha nyo ngayong current dyan is negative 0.5 ampere. So, check nyo. Kasi negative 8 volts to, and then may negative 16 ohms na I equals 0. So, ang current is negative 0.5 amperes, which is fine. Negative talaga ang tamang sagot kasi binaliktad nga natin yung loop. Yung direction ng loop. Naintindihan niyo? Naintindihan niyo? Okay, so, whether pinili niyo yung counterclockwise or clockwise, it will give you the correct answer, but not necessarily the same. Dun sa dalawa. Magkaiba sila ng sagot kasi positive yung counterclockwise, negative yung clockwise. And that's all right kasi nga, the sign indicates yung direction nung current. Nung counterclockwise yung loop, positive yung current, and then yung nung clockwise yung loop, negative yung current. Tama lang kasi magkabaliktad nga kasi yung loop direction. So consistent pa rin. Okay? Okay? So sino may question ulit? Oh, nag-drop pa rin siya. Oo, yun nga yung idea dun eh. Basta magda-drop palati yung voltage sa resistance. May presence ng resistance. Ng resistance. Clockwise yung direct and then negative yung 12 volts tapos positive. Yun kayo nilagay natin sa red na solution na. Di ba negative yung negative 12 volts plus 4 volts. Pero minus pa rin yung 16 ohms times I. Di ba? And nag-result siya sa negative 0.5 ohms. Yes. Sir, pwede pong mag-negative plus 4 depende sa kanina. Yes, pwede rin. Pwede rin, ma'am. Pwede. Pero yun nga, kaya ko in-emphasize na kailangan nyo i-drawing yung loop. Okay? Kasi baka magkaiba tayo ng solution. Yung loop na dinowing ko ay clockwise at yung loop na dinowing nyo ay counterclockwise. Mag-iiba talaga yung sign nung final answer. Okay? Sir, lagi po opposite direction resistance. Laging nagda-drop yung voltage sa resistance. So kaya siya negative kasi binabawasan niya kumakain siya ng voltage. Yes, open kasi yung circuit. Sige. Walang loop? Walang inibigay. Yung mga chechikan ninyo? I-correct nyo. Okay lang yan kasi practice nyo na yun, di ba? Right? Yun na yung practice nyo na tawag dito sa pag-solve nung problem. Okay, oo nga, no? Dapat may mechanism tayo kung paano tawag dito. Kung paano hindi malalaman na kayo yung nag-correct nung work. Kaya nga eh. Sige, pag-isipan ko yan. Kung gusto niyo yung anonymous. Kaso alam mo na kung sino mag-check tong sa'yo. Okay, ano pang questions related dito? Yes. Yung pagbabago ng sign, yung EMF. Yes. So, Depende sa loop direction na pinili. and R is always negative because it drops the voltage. Yes.
Gagana lang po ba yun pag dalawa yung pattern? Gagana yan pag dalawa yung hindi naman. Kahit isa yung battery, okay lang. So halimbawa wala yung sa baba. Okay? Pag pinili mo yung pag wala yung 4 volts, no, tsaka yung 4 ohm na resistor, so ang mangyayari dito, mawawala to, di ba? Burahin ko lang pansamantala, so mawawala yan. Di ba? Ganun din dito sa kabila. Ito, mawawala. Tapos mababawasan ito magiging 12 ohms na lang dito. Yes. Okay, so ibalik ko na yung dali lang, ibabalik ko lang muna para ano. Wala. Nangyari. Ayun. Okay. At hindi bumalik yung ano doon. 4 volts. Sir, Sandali lang. Anong nawala dito? Hindi, wala. Okay na pala. So, ikaw muna. Yung this is a problem about interpretation. Nakalagay pa sa figure na dead battery siya, pero may voltage. Mhm. Iko-consider pa rin yung voltage pag nakalagay pa. Yeah. But if it's Kasi pag once I close mo yan, ipapower niya na yan eh. Tatakbo na yung current. dead battery. Hindi, kaya mo nga siya ibubuhayin mo nga siya eh. Kasi the Yeah. Sino pang may tanong? Sino ano kanina? Okay, sige. May tanong ka rin? Sir, i-try po yung ilot rule pero yung clockwise tayo. Ay, Hindi ba natin ginawa dun sa red na solution? Clockwise yung direction. Ayun, no? Kaya nga dinrawing ko dito yung red na loop. Clockwise yung direction niya. sa individual yung mga yung voltage ng mga resistor. Para lang tandaan ko yung direction resistor. So ang mangyayari lang dyan is, so pag ginawa natin yan, magiging ano pa rin, 4 ohms times I plus 4 volts minus 7 ohms times I minus 12 volts minus 2 ohms times I minus 3 ohms times I equals 0. So ang nagpalit, ito ang nagpalit ng sign. Yan at saka yan. Yes. Parating nagda-drop. Ine-emphasize ko yung nagda-drop kasi physics ang pinag-usapan natin dito hindi kaya siya negative kasi nagda-drop siya. So yun yung gusto kong maintindihan ninyo. Nagda-drop yung voltage sa resistor. Okay? Kaya siya negative. Hindi negative siya. Ayoko isipin niyo na negative siya parate. Isipin niyo nagda-drop siya parate. Kaya siya negative. Okay? Yun yung physics. Yes. We have to be careful of kapag na-establish na po namin yung direction of the loop. The one we have to be careful of is like whether the voltage is negative or not. Yes. Otherwise, wala na tayong words since the resistor will always be negative since siya mag-develop na po. Yes. Not necessarily na clockwise positive yung Alin yung positive yung aling element yung pinag-usapan natin? yun sa Hindi naman. Basta sundan mo lang yung loop direction na pinili mo. Diba may pinili po kami direction of the loop? Mhm. And sabi dito if the travel of the first, if yung pinili nating loop is the same as where the current travels, then it's negative. How our travels in the earth. Mhm. Tinitignan mo yung guidelines kasi, ano? Baka Instinct. Physics lang yan. Yun lang yun. Okay? Ang nagpo-provide ng power ay yung EMF. The rest, yung resistor, eats that power. Okay? So, yun lang kailangan nyo isipin doon. Okay. Okay.
Siyempre, the more examples that that we consider, mas magiging klaro yan, hopefully. Okay, letter B. Okay na ba tayo? Move na tayo sa letter B. Okay, so potential difference between A and B. So sa letter B, okay, okay, consider natin yan, A and B. Okay, so tanggalin ko muna tong kulay red, no, para hindi tayo nalilito, at gamitin natin yung blue na loop. So we start from A and we go to B. Okay, so anong meron dito? Magda-drop yung voltage, right? Sa 4 ohms. By how much? Anong current? Pag blue yung loop, anong current? 0.5 ampere. So ano yung voltage drop dyan sa resistor? 2 volts. So negative 2 volts. It's a voltage drop, di ba? Itong battery na to, base dun sa blue na loop ay positive or negative? Yung EMF. Negative. So negative 4 volts. Tapos ito, hindi nga, di ba? Nagda-drop kasi nga kakain nga yung voltage. So, ilan? Negative 3.5 volts kasi yung current is 0.5. Okay? So, anong VAB? Negative 2 volts minus 4 volts minus 3.5 volts. 9.5 volts. Okay. Check natin dito. Okay. AB tayo. Ibig sabihin, we're taking the, tawag dito, voltage at point A with respect to point B. Yung B yung ating reference. Okay? Now, ang loop dito is yung kulay blue. Okay? Or kulay green na ngayon kasi napatungan. Okay, anong voltage drop dito sa 3 ohms? Negative 1.5 volts. Dito, sa 2 ohms, negative 1 volt. At itong 12 volts na to ay positive. So ilan lahat yung voltage between A and B? So ano yung VAB pag dito tayo dumaan sa upper ano? So VAB is negative 1.5 volts minus 1 volt plus 12 volts equals sa positive 9.5 volts. Okay. Oh, wag kayong mataranta. Alam ko natataranta pala kayo. Dahil yung isang sagot ay negative yung binigay na sagot at yung isa ay positive. Okay, pero ito yung tignan yung mabuti Nung pinili natin itong path na to, it's in the same direction as the loop na pinili natin o na binigay sa atin. Pero nung pinili natin itong path na to, it's in the opposite direction as the loop na binigay sa atin. Kaya magkaiba yung sign ng VAB. Okay? Okay? So ano talaga yung tamang sagot which has higher potential. Okay, so VAB. Positive ba talaga or negative? Naintindihan niyo yung tinatanong ko? Alin yung higher yung potential? A or B? Point A ba o point B? Bakit point A? As their live battery is pushing voltage to A, the direction of A.
And tawag dito, that's precisely the reason na point B yung mas mataas. Kasi yun, 'di ba, pag gusto mong mag-provide ng energy, dapat manggaling ka sa mataas na voltage, 'di ba? So point B has to be higher than point A. 'Di ba? Otherwise, pag ito mas mataas, paano tatakbo yung ano, paano siya makakapag-provide? Kung mas mataas ito kaysa dito in this loop, paano siya magpo-provide ng energy dito? The B is before the battery. Depende sa loop direction, 'di ba? Yes. Okay, sige. So it's where the most potential is coming from. Yes. So it's coming, it's near B. Yes. So it's going this direction, the Yes. most potential. Yeah. So it's B. Mhm. One. Paano ka bibigay kung wala ka? Oo. Kung wala kang energy, ano ibibigay mo? Yes. Oh. Itong point, hindi, itong point pa rin yung mas mataas, mas mataas yung potential. Mhm. Okay? Sige, more examples para mas maging klaro yan. Power output ng EMF of each battery. So ito ay EMF ng bawat battery. Okay, so anong power output? Okay, pag EMF lang, you don't need to consider yung internal resistance. Okay, so dito, anong power output ng 12 volts na battery? So sa 12 volts na battery, ang power output niya ay 12 volts times yung current, which is 0.5 amperes. So 6 watts. And then, dun sa 4 volt na battery, 4 volts times 0.5 amperes, which is 2 watts. Okay? Okay? Grabe, isang loop pa lang yan. Okay lang yan. Ganyan talaga sa simula. Okay, next. Ito na, dalawang loop. In this circuit, a 12 volt battery, 12 volt power supply. Teka, baka may mga tanong yung ano. Okay, so wala silang tanong. Baka tulog na sila. Okay, 12 volt battery power supply with unknown internal resistance R is connected to a rundown rechargeable battery with unknown EMF and internal resistance 1 ohm and to an indicator light bulb of resistance 3 ohms. Okay, carrying a current of 2 amperes. Okay, the current through the rundown battery is 1 ampere in the direction shown. So find R, yung EMF, and the current I through the power supply. Okay, so ano yung mga unknowns? Ito, yung EMF, and yung current dito. Okay, so yan tatlo yung kailangang hanapin. Right? Okay? Walang sasagot ng ganito, ha? There it is. So, apply tayo ngayon ng ano natin, ng alam nating rules. Ano ang pinakamadaling makuha dito? Between our EMF
and the current, ano yung pinakamadaling makuha? Current. Kasi pili lang kayo ng junction. Pili kayo ng junction. A or B? Junction A. So let's solve for the current muna. Solve for I. So pick junction A. Okay, so ito yung junction A. Now, sabihin natin na ang positive current is into the junction. Okay lang ba yan? Naintindihan niya? Okay. Now, kung dito sa drawing, tatlo yung currents. 2 amperes papunta sa point A. 1 ampere papunta sa point A. And then, yung current I away palabas sa point A. So, if we apply yung junction rule, sum ng currents ay equal sa 2 amperes, sabi natin positive pag into the junction, 1 ampere, and then minus I equals 0. Okay? So, ang current ngayon dito, ang current dito sa third branch ay 3 amperes. Okay? Okay. So naano na natin yan. Na-solve na natin yan. Yung part na yan. Then, we solve for, anong next na pwede nating ma-solve? EMF or R? EMF? Okay, solve for the EMF. Anong gagamitin natin ngayon na method? So we can use loop rule. Aling loop ang pwede natin gamitin dito? So we use loop 2. Okay. Now from loop 2, okay, yung direction ay anong tawag dito? Sorry, nawala ako. Loop rule ay, yung direction ay clockwise. Okay. Okay. So, ano na ngayon ang ano dito? Anong mangyayari dito ngayon? Through the loop, ilan ang circuit elements? 3. Yung EMF na hindi natin alam? Okay. And then yung 1 ohm times yung 1 ampere na current. Okay, and then 3 ohms times 2 ampere na current. Okay, so equal lahat dapat yan sa 0. So ano ngayon ang magiging sagot dito? O ano ngayon magiging sign muna? Now, ito na ngayon yung magiging dilemma nyo. Okay, remember, kanina kasi single loop lang yan. So medyo straightforward na ano. Okay, na nagda-drop lahat ng voltages. Okay? Pero dito, hindi nyo alam kung yung voltage dito ay nagda-drop o hindi. Bakit? Kasi meron pa kayong secondary voltage dito eh. So it might be, hindi nyo alam tong E. So it might be na mas mataas ito. Okay, imagine niyo halimbawa, ito ay 18 volts. Tapos ito ay 12 volts. Magka-opposite sila ng direction. Ano? Hindi. Ito, yan ay halimbawa lang, 18 volts yan. Ay, hindi parallel pala sila. Hindi sila pwede magkaiba ng direction. Okay? Ibig sabihin, ito halimbawa, 18 volts. Yan. Okay, ito ay 12 volts. Okay? So, hindi, parallel pala sila lahat. Okay, so, okay lang pala. Definite pala. Sorry. Okay, so, ngayon ang tanong natin is, ano yung magiging direction ng, anong magiging sign ng ano dito, ng
ng voltage dito sa 3 ohm na resistor. At yung sign ng voltage dito sa 1 ohm na resistor. Ha? Okay. Dito manggagaling yung dilemma nyo, sorry. Yung loop direction dito is counterclockwise. Yung current direction dito is ganyan. Same direction as the loop. Dito, yung loop direction ay clockwise, pero opposite in direction dun sa current. Okay? Okay. Kanina, yung loop direction ay same direction as the current. Bawat isa sa kanila na currents ay same direction as the loop. So lahat sila magda-drop, di ba? Pero dito, okay, specifically sa loop na 'yan, okay, ito same direction, itong current na to same direction as the loop. So ito magda-drop. Pero ito dito, ito yung loop direction, opposite in direction dun sa current. So magiging positive 'yan. So dun na pumapasok yung inaano natin kanina. So ito magiging positive, ito magda-drop. Tama? Yung EMF, opposite in direction sa loop. So yung EMF dito ay, hindi, opposite in direction nga sa loop eh. Di ba? Ito yung positive mo eh. Yung loop mo pa ganyan eh. Di ba? So negative. Pag, hindi. Pag positive siya, pag ganyan yung direction ng ng loop. Eh yung loop mo ay pag ganyan eh. Oh, so negative. So negative yung sign ng EMF. Hindi, positive to negative. Positive to negative, yan yung positive E. Pero dahil ito yung pinili natin direction ng loop, negative yung EMF. Okay? So, negative EMF. So, ang EMF ngayon dito is, so negative E plus 1 volt minus 6 volts equal to 0. So, EMF is equal to negative 5 volts. Okay? Okay? Okay. Then, solve for R. Okay, so anong gagamitin na natin dito? We can either use loop 3 or loop 1. Okay? Now, it should give you the same answer. Pag nag-exam kayo, pag pinili niyo yung loop 3, nagde-depend yung sagot niyo dun sa EMF. Tama? Kung mali yung sagot niyo sa EMF, magiging mali din yung sagot niyo sa R. Right? Okay? So, pag pinili niyo naman yung loop 1, magde-depend yung sagot niyo sa lahat ng given. So, ang less risky pag nag-exam is yung loop 1. Naintindihan niyo yung point na sinasabi ko? Pero either should give you yung correct answer. So, let's do both. So, gamitin muna natin yung loop 1. If we use loop 1, okay, ano na ngayon yung, first of all, anong direction ng loop? Anong direction ng loop? Clockwise. Tama? Okay. Ilang circuit elements yung dinadaanan ng loop? 3, di ba? Yung 12 volts, itong R, at saka itong 3 ohms. Right? Yung loop na pinag-usapan natin ay loop 1. Okay? So, yung 12 volts, yung I times R, pero alam na natin yung I na yan, di ba? Yung I na yan ay 3 amperes. Di ba? Sinolve na natin yan kanina. And then yung 3 ohms at saka yung 2 amperes. 2 amperes.
Okay, so ano na lang natin to. Gawin na natin tong 3 amperes. Okay, equal to 0. Okay. So, ang next ay consider natin kung ano yung sign. Okay. Now, yung loop direction, dito muna sa EMF. Anong loop direction? Pag ganyan. Positive or negative? Positive 12 volts. Dito sa R, sa internal resistance, yung loop direction ay same direction as the current. So, anong negative? Okay. So, negative. And then dito, yung loop direction ay same direction as the current. So, negative din. So, ang sagot dito ngayon ay 12 volts minus 3 amperes times R minus 6 volts equals. So, 6 volts equals sa 3 amperes times R. So, ang R is 2 ohms. Okay, if we use loop 3, okay, if we use loop 3, okay, so ilang circuit elements ang dadaanan natin dyan sa loop 3? 4, di ba? Dito ko na lang yung lalagay yung loop 3. Okay, we use loop 3. So, ano na ngayon ang mangyayari dito? 4 na circuit elements. So, isulat natin lahat ng circuit elements na yon. So, let's start with 12 volts. Tapos, what minus? Mamaya na yan. No. I or 3 amperes times R. Okay. Tapos, 1 ampere times 1 ohm. Tama? And then yung EMF. Okay. Although alam na natin ang hinahanap natin dito yung R. Ang hindi natin alam yung R. Yung EMF, alam na natin yan. Okay. So, ano ngayon yung mga sign? Okay. So, sa loop 3, it's it's clockwise, di ba? So, clockwise. So, pag ganyan, anong magiging sign ng 12 volts? Positive. Okay, positive. And then dito, ano magiging sign dun sa current times R? Negative. And then dito, ano magiging sign ng circuit element dito? Same direction ng current as the loop. So, negative. And then, dito, same direction yung current as the EMF. Positive. Okay. Pero ano yung EMF natin dito? Sabi natin? Negative 5 volts. Okay, so 12 volts minus 3 amperes times R minus 1 volt minus 5 volts equals 0. So ganun din, di ba? 6 volts equals sa 3 amperes times R. So ang R is 2 ohms. Okay? So same dun sa nakuha niyo dun sa. Okay? Okay ba? Yes. Yes. The current then the resistor is connected. Mhm. And if it's like opposite, then it's the resistor is positive. Mhm. And kapag yung travel direction, yung positive to negative is according to the travel direction that we give the voltage or rather the EMF is also positive. Mhm. And it is opposite, then it's negative. Yes. Yun yung tinitignan mo ng mga signs kanina, yung mga convention. Okay, sige. Let's take a break for now and then i-consider natin itong
network na to after the break. Resume. So, review muna natin kung ano yung natutunan natin before. Okay, so kanina may binabanggit tayo na ganitong klaseng conventions. Okay, so pag yung tawag dito loop. Okay, yung loop direction ay from positive to negative, positive yung E. Okay, pag yung loop direction ay from positive to negative, negative yung EMF. And then tignan niyo yung loop direction in relation sa current. Okay, pag mag-opposite direction sila, positive. Then tignan niyo yung loop direction nito at saka yung loop direction nito, pareho sila ng loop direction. So yung yung voltage ay drop. Okay? Okay. So, consider natin itong ngayong problem na ito. So, this is called a bridge circuit. Okay? And this is actually a very useful na circuit. Okay? Pagdating nyo sa electronics physics, meron actually shortcut kung paano nyo paano kayo makapag-solve ng bridge circuit. And maraming applications yan. Okay? So, kaya pinag-aaralan itong circuit na ito. So, ang pinapahanap dito ay current in each resistor and the equivalent resistance of the network of 5 resistors. Now, you might be tempted, okay, to, pag nakita nyo to, you might be tempted to drop the course. Okay. Hindi pa. Okay. Wag. Okay, kaya nyo yan. Oo. Wag pa. Marami pang ibang temptations. Okay. So, hindi kayo makakuha ng equivalent circuit by using yung concepts na na pinag-aralan natin previously. Kasi hindi nyo ma-figure out kung alin dyan yung parallel or series. Tama? Right? Kasi, isipin nyo, itong 1 ohm na resistor na ito, between A and C, at itong 1 ohm na resistor between B and C, isipin nyo baka parallel sila. Hindi sila parallel because this line sa 1 ohm na resistor at saka itong line na ito sa other 1 ohm na resistor ay hindi connected sa isa't isa. Okay? They will only be parallel pag both ends ay connected sa isa't isa. Naintindihan ninyo? Hindi sila connected kasi may extra ka na 1 ohm na resistor dun. Okay? Okay, so they are not in parallel sa isa't isa. So, hindi nyo masasolve yan using series resistance. A series and parallel resistance na alam nyo. So, the only way to solve this is first to get yung equivalent na current sa buong circuit, okay, and then divide that from the 13 volts para makuha nyo yung total resistance, equivalent na resistance. Okay, so sige. So ganito yung ngayon yung nangyayari. Okay, so ito yung nangyayari. Medyo confusing yung ginawa niya, no? Pero sige lang, tignan lang natin kung anong gagawin. First of all, meron siyang 3 loops na pinili, di ba? Loop 1, anong direction? Clockwise. Loop 2, anong direction? At yung loop 3 ay counterclockwise. Sana ganun lang kadali ang exam. Kaso hindi. Then, yung currents. Pumili siya ng direction ng current. Ang una niya piniling direction ay I1. It passes through the 1 ohm resistor. Diyan as shown. Susunod na pinili niya ay I2. It passes through the other 1 ohm resistor as shown. Then, naglagay siya ng I1 minus I3 dun sa 1 ohm sa baba and I2 plus I3 dun sa 2 ohm sa baba. Okay? So, that resulted to the I1 plus I2 dun sa 13 volts na na resistance. Na EMF. Pero okay lang yan, consistent pa rin yan. Kasi nakalimutan ko tong I3, may I3 ka pa dito dun sa 1 ohm. Okay? So consistent pa rin yan. Makikita nyo na consistent yan kasi if we look at this junction, okay? Piliin natin na yung yung papasok ay positive, yung palabas ay
negative. So if this is positive and this is negative, so yung lumalabas dito is I1 minus I3. Tama lang, no? Tama, di ba? Pwede natin isulat sa in equation. At junction A, we use the junction rule. Okay? So, ano ang current dito? I1. Positive kasi papasok. Anong current dito? I3. Tapos palabas. Tama? And pansamantala tawagin natin yung current dito na I100. Para lang ma-isolate. So, plus or hindi papalabas siya, di ba? So ibig sabihin minus I100 equals 0. Pag sinolve mo ngayon yung I100, anong makukuha niyo sagot? I1 minus I3. Yun yung nakasulat chat. Okay? So consistent pa rin. Okay? Okay, at junction B, so at junction B, okay, dito na tayo. Junction B, okay, tawagin natin tong I101. Okay, so sum ng currents ay dapat equal to 0. At junction B, ang I2 papasok sa B, so positive. I2, ang I3 papasok sa B, so positive. I3, okay. And then itong I101 ay palabas, so I101 equals 0. Okay, so ang I101 ay equal sa I2 plus I3. At yun yung nakasulat dyan. Okay? So consistent pa rin. Then, paano nakuha yung I1 plus I2 na yan? Ang tinignan niya dito ngayon ay junction D. So at junction D, ano daw? Okay. Sa junction D, so tawagin natin itong I102. Okay, junction D, anong current dito? Dito, it's I1 minus I3. Positive siya kasi papasok. Anong current dito? It's I2 plus I3 and positive siya kasi papasok. Itong I102 ay papalabas, so I102, so negative siya, equal to 0. So I102 ay equal sa I1 minus I3 plus I2 plus I3. Okay, at magka-cancel yung I3 at equal to ngayon to sa I1 minus I2. Yun yung nakasulat dyan. Okay? So consistent lahat ng currents. Okay? Sige. Okay na, may question ka? Pagpapalabas na. Pagpalabas na. I1 plus I2. Okay, now, let's do loop rule. Okay, para ma-solve yung, anong sinasolve natin dito? Current in each resistor. Actually, ang kailangan lang naman natin ma-solve yung I1 tsaka I2 eh. At tsaka I3 pala. Tatlo. Tatlo. Okay. So, anong loops ang gagamitin natin ngayon dyan? Sige, let's do loop 1. Okay. So kung hindi kayo sure, trial and error lang, di ba? Of course, medyo time consuming yan. So loop 1, ilang circuit elements ang dadaanan ng loop 1? Okay, so yung 13 volts, sum ng voltage ay equal sa 13 volts. Mamaya natin consider yung sign and then I1 times 1 ohm. Tapos ito,
I1 minus I3 times 1 ohm. I1 minus I3 times 1 ohm. Equal dapat yan sa 0. Okay. Consider natin yung sign ng 13 volts na to. From negative to positive, so yung EMF na to ay positive. Tama? And then ito, yung direction ng loop ay same sa direction ng I1. Tama ba? Nakikita nyo? So anong sign? Then, dito, ang tinitignan natin loop 1 loop 1 ang tinitignan natin Yung direction ng loop ay same sa direction ng I1 minus I3. Tama ba? So negative. So negative. So ibig sabihin 13 volts minus I1 times 1 ohm. Okay? Actually, 2 I1 na, 'di ba? Kasi I1 to, tas I1 to. Then 1 ohm yan. Okay, so 2. Okay lang? Naintindihan nyo kung paano nangyari yan? Okay. And then plus I3 times 1 ohm equals 0. Okay, tatlo yung unknowns. Ibig sabihin, kailangan pa natin ng dalawa pang equations. Right? Okay. So, anong loop ang gagamitin natin next? Okay. Ilang circuit elements yung dadaanan niya? Tatlo. Okay, good. So, loop 2. Sum ng voltages. Yung unang circuit element ay yung 13 volts. 13 volts. Positive kasi same yung direction from negative to positive yung loop. Loop 2 ang tinitignan loop 2. Okay, dito naman okay, negative I2 times 1 ohm. And then dito okay. So negative I2 plus I3 times 1 ohm equals 0. Ha? Two ohms. Okay? So ito ngayon ay 13 volts minus okay, meron tayong I2 dito tsaka I2 dito. So magiging 3 na siya, di ba? I2 times 3 ohms. Actually, dapat ito ay 2 ohms nilagay ko dyan. Kasi nag-add yung resistances. And then minus I3 times 2 ohms equals 0. Okay lang? Okay? Okay. Then, kailangan pa natin isa pang equation at dito natin yan makukuha sa loop 3. Okay? So, sa loop 3, gamit ang loop 3. So, sum ng voltages ay equal sa okay. Ilang circuit elements? Okay. So, yung unang circuit element, ito munang 1 ohm. Na ito muna. Negative I1 times 1 ohm. Okay, ito. Ito naman. And then dito, expert na kayo. Oh. Okay. Minus, anong gagawin natin dito? Minus I1, 1 ohm. Hindi, yan na yan. Ba't ko pa i-rewrite? Ba't ko pa i-rewrite? Okay. 3 equations, 3 unknowns. Alam niyo nang gagawin dyan, Yes.
Pwede ba yung minus yung sa lang kung tawin? Okay, gusto niyo ng ano? Gusto niyo yung trick? Okay. Minus lahat. Pati grade nyo, minus na rin yan. Okay, ito munang una sa loop 1 na equation, okay? Ang gagawin ko is ilalagay ko minus, tatanggalin ko na yung mga units ha. So minus 2i1, okay? And then 0 plus i3 equals negative 13 volts. Okay, so nilipat ko lang yung 13 volts sa kabila. Loop 2, minus i2, 3i2 pala. Okay, minus 3i2, asa na yun? And then 2i3, negative 2i3, and then 0 yan. Equals sa negative 13 volts. Tapos, ano na to? Negative i1 plus i2 minus i3 equals 0. Okay lang yan? Kahapon ba ako nagturo nung kahapon ko tinuro yung Daronskian, di ba? So yung iba hindi nila alam yun. Nag-linear algebra na ba yung ComSci? Nag-linear algebra na ba kayo? Ngayon pa lang. Pero marunong na kayo ng matrices. Okay, good. So, okay. Now, ito ang gagawin ko Gusto kong muna isolve yung I1. Okay, so magdodrawing ako ng matrix. So, hindi ako magdodrawing pala, magsusulat. Minus 2, 0, 1. Alam niyo kung saan galing yan? Minus 2, 0, at saka 1. Okay? And then, 0, negative 3, at saka negative 2. Okay? Tapos, negative 1, 1, tsaka minus 1. Okay. Gagayahin ko yan sa baba. Negative 2, 0, 1, 0, negative 3, negative 2, negative 1, 1, negative 1. Ngayon, ang sinesolve ko ay I1. I1. So ito, lahat na nandito. Okay? Ngayon, buburahin ko itong nasa ibabaw. Papalitan ko ng ganito. Negative 13, negative 13, 0. Naintindihan niyo yung ginawa ko? So, hindi, okay lang yun. So, sinulat ko yung coefficients na ito, negative 2, 0, at saka negative 1 dito. Di ba? Negative 2, 0, at saka 1 dito. Tama? Pinalitan ko nung nandito, nasa right-hand side ng mga numbers. Yung coefficients nung first row. Bakit first row? Kasi yung first row yung coefficients ng I1. Okay? Now, I can do the same thing para maging klaro sa inyo. I2. Okay. Gagayahin ko lang yung sa ilalim. Negative 1. And then sa ibabaw, negative 2, 0, negative 1, 0, negative 3, tapos 1, tapos 1, negative 2, negative 1. Pareho lang yan, di ba? Pero I2 na ang sinusolve ko ngayon. So, buburahin ko yung second column kasi yung second column corresponds to the coefficients of I2. Papalitan ko siya ng negative. Papalitan ko siya ng negative 13, at saka 0. Ito. Ganon din para sa I3. Sa I3, yung third column yung papalitan ko. Okay? Okay. Ngayon, alam niyo na ba kung anong determinants? Okay, so alam niyo i-solve. Dun sa kahapon, tinuro ko sa inyo kung paano mag-solve ng determinants, di ba? Madali na mag-solve ng determinants kasi may 0 kayo dyan. Di ba? So, ibig sabihin, two terms lang yung kailangan yung i-solve, di ba? So, dun sa numerator, it's negative 13 times negative 3 times negative 1 minus 1 times negative 2. Nakuha nyo? Paano nangyari yan? Okay. And then minus 0 and then plus 1 times negative 13 times 1.
Okay, minus 0. Yan yung numerator. Okay, yung denominator ay negative 2 times negative 3 times negative 1 minus 1 times negative 2. Minus 0 plus 1 times negative 3. Okay, asan na ba? Sorry. 1 times 0 pala. 1 times 0 minus negative 1 times negative 3. Okay? So, ilan to? Negative 3 times 1, so 3 minus negative 2, so 3 plus 2. Tama ba? 3 plus 2, 5 times negative 13, negative 65. Sorry, mali. Hindi pa ako tapos ginagawa ko. Negative 13, so 5. And then, ito naman, negative 1 times, hindi, tama. 65 na pala yun. Okay, plus 1 times, ilan to? Minus 13. Okay, so ilan na tong nasa ibabaw? Negative 52. Tama ba? Tama? Okay, dun sa ilalim, ito naman, negative 3, negative 1, so 3 minus or plus 2, so 5. Tapos ito, 0 plus or minus 3. Tama ba? Okay. So, 3, so negative 2 times 5 plus 1 times negative 3. So, ilan yan? Negative 10, negative 13. So, anong sagot? 4. Diba? 4 amperes. So, yun ang sagot dyan. 4 amperes. Third property? Third Yes. property po ba ng matrix yun na palitan ng first row na? Yes. Madidiscuss po ba natin ng sa one row? So, 1 to 2. Oh. Indeed. Okay lang yan. Well, hindi ko sinasabi na ito ang gamitin nyo. Sinasabi ko lang na it might be easier than solving yung systems na equation na yan. Okay? Kung masanay kayo sa pag-solve ng systems of equation, then doon kayo mag-stick. Ang sinasabi ko lang is merong alternative. Okay? Okay? Gamitin nyo kung saan kayo mas comfortable. Okay? Okay. Kung hindi kayo comfortable dyan, well, kung hindi kayo comfortable sa dalawa, malaking problema yon, di ba? Pero, ayun. Kung ano na lang yung less na yung more comfortable kayo. Or less uncomfortable pala. Okay? Okay ba yan? So bahala na kayong i-verify nyo na lang yun. Yes. 0 pa, ay yung I2 na wala pa sa technical. Mm-hmm. Yung 0 pa yun na, di ba, negative 2 I1 plus 0. The 0 is supposed to represent the I2. Saan tayo? Ang pinag-usapan natin? Ito? Oh, the I2. But it doesn't exist in the equation. Exactly. So it's 0. Kaya dito, ito 0 dito kasi walang I1 dito. Okay? Ano bang tawag dito? Nalala niyo ba yung tawag dito? Kramer's rule? Kramer's rule, no? Okay. Kramer's, tama bang spelling? Kramer's rule. Okay. Any questions? Any questions? TMI na, TMI. Ha? Multiple questions. So sige, go. Simulan natin. Ba't ka nag-physics?
Okay, sige, ganito ang gawin natin. Ang sinabi ko kanina is pag-aaralan din natin yung RC circuits, ano? Pero mukhang mabibitin tayo sa oras pag ginawa natin yun. Yes. Langya kayo. Okay, so ganito ang gagawin natin. Mapapayes pa kaya kayo pag Okay, sandali ah. So, may blank page dito. Pwede yata ako mag-add ng So, mag-solve muna tayo para lang maging confident kayo. Mag-solve tayo ng problem. One more problem sa Kirchhoff's rules. Saan na-drop yun? Stop. Pagkatapos, alam ko na walang pasok sa Friday, 'di ba? Iwan ko na sa inyo na pag-aralan yung RC circuits. Nagtataas ka ba ng kamay? Yes. Sa book? 4 amperes. Sa book, 6 amperes? Sa book, 6 amperes ba? Sabi mo? I-double check na lang natin yan. I-double check ko yan mamaya. I-double check ko yan. Okay. Kung saan ako nagkamali. Okay? Pero ngayon medyo hinahabol ko yung oras eh. Okay. So okay. Okay, so ito ay galing sa end ng chapter. May nag-solve ba nito? Walang nag-solve? Oo. I would have guessed na wala talagang pumili nito. Sandali nga, na-curious na rin ako. Ay, tanga. Ay, hindi, tama. Ha? Ilagay yung coefficients. -65 minus 3. Kaya ang Negative 70. 30. Oo nga, dun pala. Oo nga, minus ko kasi. So dapat ito ay okay, so tama naman pala, consistent. Okay, so buti hindi ako mapakali. So yun. Okay, anyway, thank you for that. Okay. So ngayon, wala nang binibigay sa inyo ng mga loops. Okay, so kayo nang pipili. Okay. Tayo nang pipili pala. So anong pinapahanap muna dito? Find the current through the 3 ohm resistor. Nasaan ang 3 ohm resistor? So yung current dito, pipili na ako ng direction ng current ha. Ano bang ginamit niyang kulay ng current dito? Purple. Purple. Okay. So pipili na ako ako ang pumili ng direction ng current na to. Okay? Ako yung pumili ng direction ng current. Okay, then EMF E1 at saka E2 tapos resistance R. Okay? So, pili tayo ngayon ng loops. Anong pipiliin natin na loop? We want a loop na as minimum unknowns as possible. So, itong loop na to, okay, yung loop na yan, iisa lang yung unknown, which is yung current through the 3 ohm ampere. Naintindihan niya? Okay, so loop 1. Okay? Okay? And then, alam ba natin yung E1 tsaka E2? Hindi.
So, ito, pipiliin ko to na loop 2 para makuha ko yung E2. And then, once na I get E1 tsaka E2, ito naman yung gagamitin kong loop, which is loop 3. Okay, naintindihan niyo yung thought process sa pagpili ng loop? Kasi ilang possible loops to, ang dami ang possible loops dito. Pwedeng yung nasa labas, kung gusto yung maging fancy, pwedeng ganyan, di ba? So, oh, exactly, papahirapan yung sarili niyo. So you have to choose yung loop na kung saan pinakakonti yung unknown. Okay? 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 Okay, sige. So, loop 1. Oh, tsaka hindi lang kayo ang mahihirapan, pati ako mahihirapan, di ba? Tama yun. Loop 1. So, sum ng voltages. Ilang circuit elements yung dadaanan niya? Tatlo. Yung E1. E1 is positive or negative? Opposite siya, from positive to negative yung loop, di ba? So, negative E1. Ay, dalawa pala yung unknowns dito. Buisit. Okay. Mali. Okay lang, okay lang. Kasi yung loop 2, iisa lang yung unknown, di ba? Oo. Pero magsosolve pa rin tayo ng systems of equation. Sige. Okay, then, dito naman yung current I1, so, oops, I lang pala, okay? Yung current I times 3 ohms, anong sign? Pareho yung direction sa loop at saka yung current, so negative. And then, dito sa 4 ohm, positive kasi opposite in direction yung current sa loop. So, 4 ohms times 3 amperes. Okay, equal yan sa 0. So, meron tayong dalawang unknown. E1 plus I 3 ohms minus 4 ohms. Ilan bang 4? 4 times 3? 12. Tama, no? 12 volts. Okay, so yan yung isang equation natin. Nakasunod? Nakasunod. Okay, loop 2. Sum ng voltages sa loop 2. Okay. Ilang circuit elements yung dadaanan niya? Sa loop 2. Tatlo lang din, di ba? E2, positive or negative? And then, yung 6 ohm times 5 amperes, positive or negative? Same direction yung loop at saka yung current, so negative. And then yung I times 3 ohms ay positive or negative? Opposite in direction yung loop dun sa current, so positive. Okay, so E2 minus 30 volts plus I times 3 ohms equals 0. And then ang loop 3 natin ngayon, okay, will be ilan na? Loop 3. So yung E1, positive or negative? Positive. Yung E2 ay negative. Lagay na natin dyan. And then yung 2 amperes times capital R. Shit, 4 pala yung unknown. Ulit. Hindi, 4 pala yung unknown. So kailangan pa natin ng isa pang loop. Oh. Wow! 4/4. Yes. Okay. Teka, balik muna tayo doon. Positive or negative? Nawala tayo. Positive kasi opposite in direction yung... Okay. Yes. So, E1 minus E2, okay, ay equal sa 2 amperes. Sorry. Plus 2 amperes times R equals 0. Okay, loop 4. May loop 4 pa pala. Oo nga eh, no? Loop 4. Mahirap.
Yes, anong pipiliin natin na loop? Okay, kasi pag outside, yung R makukuha na natin, no? Dapat doon pala tayo nag-start. So loop 4. Okay, so sa loop 4, sum ng voltage ay equal sa anong circuit elements yung dadaanan natin? Yung R. So 2 amperes times R. Ano yung sagot? Anong sign? Anong sign? Positive. And then sa 6 ohms times 5 amperes, positive or negative? And then yung 4 ohms at saka 3 amperes, positive. Tama? Agree? Equals 0. So dito, 2 amperes, makukuha na natin yung R actually. 30 volts plus 12 volts equals 0. So 30 plus negative 30 plus 12 equals 30 volts minus 12. 18, di ba? 18 volts. So ibig sabihin ng R is 9 ohms. Okay, so nakuha na natin yung isa. Okay. From here, loop 3 na, E1 minus E2 is equal to E2 minus E1 is equal to 18 volts. Okay lang yan? Binaliktad ko E2 minus E1, hindi E1 minus E2. Okay? Okay, now, dito na tayo. Yung dalawa na yan. I'm going to subtract this equation from this equation to get I. Okay? So, ang sinasabi ko is E2 minus 30 volts plus I, 3 ohms equals 0. And then E1 minus 12 volts plus I times 3 ohms equals 0. Subtract. Okay? So, E2 minus E1. Ay? Nakatulong ba? Mawawala yung I, no? Kasi, positive, minor, I. Oo nga. Wala yung isip. Mawawala yung I. Okay, sige. Paano natin isi-solve ngayon yan? E2 minus E1. Magsi-systems of equation talaga tayo. Buisit. Shit! Alkin na. Alkin na. Palitan. Using calculator. Nag-iisip ako kung meron ngayon na ibang method eh. Magiging mathematician ngayon si sir. Alang iya. Nawala ng June. Oo nga. Oo nga. Magsi-systems of equation talaga tayo. Iwan ko na lang sa inyo. Ay, wala palang solution, ano? Walang solution. Okay. Iwan ko sa inyo. Well, at least alam natin na tama yung R. Kasi di ba, consistent. Consistent. Okay. Okay, so E1 okay, plus 0 plus I 3 ohms, 3 ohms. Okay, 3I equals 12 volts. Okay. And then 0 plus E2 minus or plus 3I equals 30 volts. Okay? And then yung pangatlo ay E1 minus E2 plus 0 equals
Negative 18. Tama, no? Negative 18. Oo nga. Who is it? Kasi yung loophole. E1. I-mental na natin. Calculator. O sige, i-calculator niyo, gagawin ko to. Sige. 0 minus 3. So plus 3. Okay. Plus 3 times 1 over. Ito, dito pala dapat yun. 0 plus 3 plus 3 times 1. 1 over 0. Okay, so 12, 30 minus 18. Aga pa. 4 minutes na lang. Okay. 12 minus 12, 3. 3, 0. Tapos, ilan to? Minus 18. 18. Okay. So, 3 times 18, 36 plus 54. So, ilan to? 80. 80 over 90 over 3, 90 over 6, 15. 15 volts. Okay. 15 volts. Okay na. So, 15 volts. Ang E2 is 33 volts. Okay. So, ang I ay, so 15 minus 12 divided by 3. 15 minus 12 divided by 3. Ang I is 1 ampere. I-check natin. So, ang E2 is 33. 33 minus, tama. I is 1 ampere. Okay, good, consistent. Sorry binilisan ko na ng konti pero I hope nasundan niyo yung okay. 1 ampere and then 1. Okay. Yan. Okay? Okay? Sige. So, ganito ang gagawin natin sa RC circuits. Now, alam kong walang pasok sa Friday, pero syempre, kailangan natin tapusin yung RC circuits. And then sa Wednesday nga ay, anong tawag dito? Ay quiz show. Okay. Ang ganda ng tahimik kanina dito. Okay, ganito ang gawin natin. Again, alam kong walang pasok sa Friday, pero mag-online ako sa Friday, magre-record ako ng lecture sa Friday, 10:30 to 12:30. Kung gusto niyo pumunta, okay lang. Kung ayaw niyo pumunta, okay lang din. I-upload ko yung recording, panoorin niyo yung recording whenever you feel like it. Okay? Basta by Wednesday, napag-aralan niyo na rin dapat yung RC circuits. Okay? Okay? So, kung wala nang tanong, then I'll see you next Wednesday sa 102. Sir, Yes. Friday.